Magandang gabi, Collegiate Laboratories. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta po kayo? Narito na naman nga po si Gandara, ang inyong Collegiate Laboratories na maghahatid sa inyo ng mga latest and legit na balita hinggil po sa TVJ and sa suliranin na kanila pong kinakaharap, lalong-lalo na po sa pagbawi ng titulong It Bulaga. And ang mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po dito sa salpukan ng dalawa, ng Tape Inc. at ng TVJ, na kung saan syempre panalo po ang ating TVJ and Legit Tower Cards. Talagang sa salpukan po ng dalawang ito wala pong laban ang Tape Inc. dahil nilalampaso po sila ng TVJ. So, napakaklaro po. Hindi na po kailangan pang pakatitikan, hindi na po kailangan pang pakausisaing maigi. Dahil napakalinaw po na TVJ ang panalo at napakalaki po ng lamang. Hindi lamang po sa TV ratings, hindi lamang po sa viewers, sa puso ng marami. Hindi na po kailangan pang i-memorize yan. Number 1 po parate ang TVJ. So, ang isa nga po sa ating magandang balita sa inyo ngayong araw or ngayong gabi na pala, good evening mga kapatid, ay triple po ang lamang ng TVJ sa kalaban. So, alam niyo yon, yung grabe pinagmamalaki nila sa social media na ang taas daw ng ratings nila. Visayas naman po yung kanilang piniflex. So, nasaan yung overall doon? Parang wala. Yung number 1 daw, pero nilalampasan ng TVJ online. Grabe nga po yun. Pero ang update natin ngayong araw ay pumapatungkol po ito sa TV ratings ng TVJ na triple po ang lamang nila, kaya i-congratulate natin ang TVJ and sana ay magpatuloy po na parati pong ganito. Although kahit naman po natin na niyayabangan ang kabilang ito, kasi may karapatan naman po tayo dahil totoo naman yung sinasabi po natin. Bakit? Totoo naman po talaga na mataas po ang viewers ng TVJ online. Pati po sa TV ratings, nangunguna po sila. Pero syempre, kagaya na sa TVJ, hindi tayo magpapaka-kampante. So, kaya naman ngayon ay atin pong ine-enjoy at tayo po ay masayang masaya, nilalasap ang success ng TVJ na kanila pong tinatamasa sa ngayon dahil talagang for me and for us ay walang laban talaga, no? Ang Tape Inc. sa kanila. Kung wala nga lang po sa kanila yung title na It Bulaga, wala na pong papansin sa kanila Kaya lamang po may pumapansin sa kanila ngayon kasi bit-bit po nila yung title na It Bulaga. Pero once na ihiwalay nyo po sa kanila ang It Bulaga, wala pong matitira po sa kanila dahil wala naman na pong tatangkilik pa sa kanila. Anyway, bago po natin simulan ang balitaan na talakayan na yan mga kapatid, ay narito nga po muna, shoutout po muna natin ang ating mga Collegiate Laboratories dyan. Ayan, thank you so much po sa mga nanonood sa atin ngayon, nakikitambay dito sa ating channel, at magandang gabi, umaga, hapon, anumang oras po ninyo pinapanood ang ating vlogs ngayon. And para naman sa hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, so pindutin nyo lang po ang subscribe button and notification dyan sa baba para kayo po maging updated at ma-notify every time na may bago po tayong videos. Pero bago yan, so narito po ang komento ni Sir Mon Laron. Wala talaga akong believe kay Isko. Ano kaya ang gusto niyang palabasin na sobra niya katuwaan sa programa ng winner contestant? Gusto niya kumuha ng simpatya sa masa, kaya pinapahiwatig niya na okay lang ang magmura, galawan at utak trapo. We will support TVJ Original forever. Tama po kayo, Gandara. Solid TVJ Legit Adaver Cats 14344. So, Sermon Laron, nako, wala po tayong magagawa dyan, dito sa diskarte nitong si Isko para makuha po ang puso ng masa.
So, doon na lamang po tayo mag-focus sa pagsuporta dito sa TVJ. Dahil kapag hindi naman po totoo ang ipinapakita ng mga yan, ay sila rin po mismo mabubuko. Kasi mahihirapan po silang i-maintain dahil hindi naman po nila natural o hindi naman po totoo yung kanilang ipinapakita. Ganun po yon. Kapag hindi po natural, talagang mahihirapan po silang i-maintain kaya nabubuko pa din. Sabi nga, nakikita at nakikilala sa pagtagal ang true colors. Kasi hindi ikaw yun peke lang yung pinapakita mo Sabi naman ni Miss Lips Fernandez, ikaw ba itong nakakap, sombrero? Maganda ka pala. Opo, tayo po yan. Pero pasensya nyo na po dahil may pagkamahiyain po tayo. Anyway, sabi pa dito ni Miss Luck Lippers. Ayan, kahit kagawad, hindi mananalo yan. Pera-pera na lang yan. Score ka na lang. Naku, maigi pa nga po si Mayor Jose Manalo hindi po matalo-talo dahil ipinanganak na Manalo. Kasi itong isa mukhang kahit raw po kagawad ay hindi po maipapanalo ang laban, sabi ni Sir Luck Lippers. Anyway, sabi naman ni Sir Leonardo Pardo Jr., legit the records, legit TVJ and the records solid. So, ayan. Magandang gabi po sa inyo and shout out sa inyo pong tatlo sa pakikinig at pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. Samantala, dumako naman po tayo dito sa NUTAM Daily Ratings Report ng August 26, 2023, araw po ng Sabado. So, sa NUTAM po, meron pong ang Itbulaga GMA 7 na 3.89%, ang TV5 na EAT ay meron pong 5.7%. So malayo po ang agwat at nangunguna pa rin ang TVJ sa NUTAM. And sa Showtime naman na pinag-combined na po ay medyo maliit, 2.56% lamang po ang kanilang nakuha. Samantalang dito naman po sa Metro Manila, ayan, makikita po natin, grabe ang taas po ng viewers ng TVJ dito. 7.35%, triple po ng viewers nitong sa Metro Manila ng GMA Itbulaga. So 2.55% lang po nakuha ng Tape Inc. Samantalang ang TV5 na EAT ay 7.35%. Napakataas po nito sa Metro Manila. And then sa Showtime naman ay 3.21%. So malayo pong agwat. Hindi man lamang po makadikit ang dalawang noontime show sa EAT na masasabi po natin na grabe nga po yon. Isang malaking a round of applause ang magandang ibigay para po sa TVJ. And then, dito naman po sa Balance Luzon, ay magkaroon po ng 3.5% ang Itbulaga, ng GMA 3.28 sa EAT show, and then 2.95% sa It's Showtime. Ganun pa man, nananatili pa rin naman po na may habol ang TVJ, knowing na mahina pa po ang signal nito. So, antay lang po, darating din po tayo sa panahon at pagkakataon na yung labanan ay magiging patas. At doon makikita po natin lahat na hindi po nila basta-basta maaapak-apakan ng ganyan ang TVJ. Sa Visayas naman po, meron pong 4.82 na ipinagmamalaki ng Tape Bulaga. 3.74. Ayan, kaunti lang naman po ang diferensya kung tutuusin. Paano na natin po masasabing kakaunti ang diferensya? Dito sa NUTAM, sa Metro Manila at Balance Luzon, masasabi pa natin na sakto lang. Pero pagdating po sa Visayas, dyan po pinakamahina ang signal ng TV5. Visayas at Mindanao. So, kung dumikit man po ang ratings niyan, masasabi natin na kakaunti lang
ang lamang dahil biruin niyo yun, halimbawa sa 100% na coverage po ng signal, palagay natin na 95% po ay Itbulaga, tapos 5% lang ang sa A80, tapos magiging dikit pa yung ratings, imposible naman po. Kaya masasabi po natin dito na hindi po ganun kalaki ang viewers ng GMA7 kasi nasa kanila yung pinakamalawak na coverage, tapos ganito, hindi po malayo yung agwat. Kuntala dito naman po sa Mindanao, medyo maliit man po siya, pero yun nga, sinasabi po natin na tama lang dahil maunti pa po ang coverage ng TVJ. So 3.66 and 1.82 sa TV5 and 2.9%. Po pwede rin po kasi na maulan dahil alam naman po natin ang panahon ngayon. Ako, magbe-bare months na mga collegiate lover cards. So kapag bare months, alam na po natin tag-ulan, at kapag tag-ulan ay humihina ang signal natin. So po pwede po nagkaroon ng aberya sa kanilang television, baka nagkaka-blackout. Kaya ako praying pa din po talaga na mas marami pa po ang mabiyayaan ng sulit TV box, at the same time ay mas paglaanan po ng malaking halaga rin ni MVP ang coverage ng TV5. Although hindi naman po natin alam kung anong ginagawa nitong si MVP, pero sure po yan ay binibigyan po nila yan ng action, lalo pat unti-unti pong tumataas ang ratings nila. Kayo po ba, ano pong inyong masasay hinggil dito? Just comment down below mga kapatid, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.